Kung sino ang kumalaban dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., yan po talaga ang mga pinag-iinitan nila, kinukulong nila para matakot po yung mga tao na magsalita, lumaban sa administrasyon na ito. Kayo na po bahala humusga mga Lodi kung tama pa po ba ang ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. o kailangan na po talaga siyang mapatalsik. Lahat po ng mga nakikipaglaban about po sa korupsyon, puro na po ba yung mga kaso? Lalong-lalo na po yung mga kapartido po ng Duterte, eto nga po, binanatan po nila ng kaso. Isa na po dyan, si Mike Defensor, si Senator Marcoleta. Nauna pa po silang kasuhan mga Lodi kumpara doon sa nahinog na po sana na kaso ni Joel Villanueva at saka ni Chis Escudero. Kaso lumipat sa kabilang partido, kaya po naging hilaw uli. At eto nga, kinakamada na po ni Ombudsman Rimulya ang kaso po na plunder kay Senator Marcoleta. At di umano, ito rin po si Mike Defensor, kinakasuhan doon po ni NBI Director Matibag. Grabe no, halatang halata talaga ang pagmamaniobra nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Wala na po tayong malalapitan, wala na po tayong masusumbungan. Dahil lahat po ng pagsusumbungan natin about sa korupsyon, sa mga politikong tiwali, hawak na po ng Marcos administration. Ganito po kawalang kwenta ang hustisya sa ating bansa ngayon. Eto, pakita ko lang po sa inyo kung ano po sinabi po ni Ombudsman Rimulya. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Pagkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder. Ang lupit talaga nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Lahat gagawin para po maipit ang mga kumakalaban dito po sa pamamahala ni Bongbong Marcos Jr. O eto pa mga Lodi si NBI Director Matibag. Si Mike Defensor din po ang kanyang pinupunterya. Gusto po daw kasuhan ng non-bailable, yung mabibigat na kaso gaya nga din po ng plunder at human trafficking. So ito, pakinggan nyo mabuti I don't even know kung ano yung case niya kasi nagpresenta siya ng mga mapa-mapa Para silang city engineering office na nagpakita ng mga mapa, pinapakita. Hindi ko alam yung connection. Tapos later on, he came out with a theory na naman na meron daw korporasyon. Hindi ko na naman alam kung ano yung connection niya doon. Now, all these things, para lang pinipilit niya mamidya, manira ng tao, and again, para in this particular case, mag-file ng non-bailable case para makulong yung mga kalaban nila. Yung paglalabas daw ho yata ng mga building plan ay para ma-establish daw na talagang sinadya ang disenyo ng gusali para ma-facilitate daw ho ang human trafficking. Alam mo, Willard, you're welcome, Bilyonaryo News Channels welcome to inspect the area. Kung ano nakikita na, may sinabi siya doon, fire exit. Pag hindi ka naman naglagay ng fire exit, magagalit naman yung Bureau of Fire in that particular area. Yung lahat ng yun, in-approve ng City Engineering's Office ng Pasig. Kaya nagtataka ako, bakit na pinapakita yung city detailed engineering plan? Na, kunyari kayo dito, di ba? May mga exit kayo dito, may ginagawa kayo. Hindi ko makita yung connection. Ang geologs po ni NBI Director Matibag, mga Lodi, fire exit ay isa sa requirements para magkaroon kayo ng permit. Halatang halata naman. Etong galawan po nila. Iipitin po nila ang lahat ng kumakalaban at nagsisiwalat ng korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ito pa nga mga Lodi, hinahunting pa rin po nila si Senator Bato at yung mga tumulong daw po para siya makatakas, kakasuhan din po mga Lodi. Panoorin niyo po Tapos sir, regarding kay sa case ni Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, we are, justice, ganun pa rin. Every day naman, we have a tracking team to locate him and effect the arrest. But yung subpoena, meron na kaming mga inisyuhan to the personalities na nakita talaga namin na nakasama niya before siya nawala. I think 4 yung subpoena na inisyu Hindi siya yung subpoena. It's si Clara Aplaska, si Jane Robles. Sino yung mga kasama ni Senator Bato de la Rosa? Maybe si Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla. Planado na po nila ito. Alam na natin yung resulta nito mga Lodi. Makukulong itong mga pinagsasampahan nila ng kaso kahit hindi nila napatunayan na guilty ito. Dahil kung sino ang kumalaban dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., yan po talaga ang mga pinag-iinitan nila, kinukulong nila para matakot po yung mga tao na magsalita, lumaban sa administrasyon na ito. Kayo na po bahala humusga mga Lodi kung tama pa po ba ang ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. o kailangan na po talaga siyang mapatalsik. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.